So ayan na, eto na guys, yung pinost ko noong nakaraan na bagong overall. Tapos nag-iinit yung makina, so dinala na sa ibang mekaniko ulit. Okay na raw, pero may pressure pa rin yung makina. Hindi ko lang kung anong ginawa nung pangalawang gumawa. So during cold start, so testingin natin. Doon mo malalaman kasi kung may pressure yan. So i-start natin. Nakikita niyo yung radiator niya sa tubig. Kaya may bulak. So may pressure yung makina. No? Yung kahapon, habang mainit siya, so chinik ko naman yung may back pressure. Ayan, may usok. Hindi nyo lang makikita basta may pan dito. Ayan, back pressure yan, tumatatig yung mga langis. Ayan. So babaklasin ko yung cylinder head niyan. Diyan pala makikita ko anong nangyari. And then pinag-usapan namin na mayari kung hanggang saan yung budget niya, kung kaya hanggang baba. Pero depende pa rin yan pag nabuksan. Hindi ko makikita kung kailangan ibaba pati yung black. Pero dapat pag ganyan na may talsik, merong back pressure, baba talaga dapat yung baba. Kaso inaano niya yung budget. Bukod dyan, ayan, nakita nyo, musog yung musog. And then nakita ko pang problema, mapapansin nyo, nakasubsob yung makina. Subsob yan dahil yung mga engine support local, so nakadapa na siya. Bukod doon, baliktad ang pagkakakabit. Kaya yung hélice niya, ayan, may mga tama, ayan, sumasayad dyan sa ilalim ng shroud. Okay, so ngayong araw kakalasin ko yan. Ito pinapapalitan ko rin. So may gasket na siya na original. Okay, so yan ang project natin ngayon. Bubuhin na ulit.
So ngayon, pwede na tanggalin yung head. Bubuhatin ko na yung palabas. Doon ko siya idadaan sa kabila. 0931 795 7117. So ayan, makikita nyo, ito yung pinaka gasket. So local lang yung nakakabit na gasket. And then dito makikita yung mga dumadaan na pressure. Ayan, dito lumusot. Yan to, may kalawang, may gap yan. Ayan, dito meron. So sa gasket siya mga lumusot. Yan. So ikakabit natin gasket dyan, original. And then papa-resurface ko yung cylinder head, or patadaanan natin kahit manipis, kung ano yung pinaka manipis. So pakita ko naman sa inyo yung cylinder head. Ayan yung cylinder head natin. So ito yung mga dinaanan. Ayan. Okay. So papa-resurface natin yan. Tatanggalin muna natin yung mga accessories. Okay, tanggal na lahat. Pwede na natin dalhin sa machine shop. So ito na, nakuha na natin yung cylinder head galing sa machine shop. And then nalinis ko na rin yan. Bali yung pinagawa natin, resurface. Okay. Ayan. So bagong resurface na yan. And then dyan na rin yung head gasket natin na original. Nalinis ko na rin yung block. Yung mga dapat linisin dyan, nalinis ko na. So bubuhay na natin ngayon to. So ang unang procedure nyan, syempre head gasket, and then cylinder head. Tapos doon ko na kakabit yung ibang accessories after ko mag-torque. After ng torque nyan, saka natin ilalagay yung mga accessories. Okay? So ibang accessories nililinis-linis pa. So bubuhin na natin yan. Bigyan natin yung head gasket. The next yung cylinder head, papatong na natin. Okay, naipatong na yung head. So kakabit na natin yung mga cylinder head bolt.
Then next, kakabit na natin yung mga accessories. Okay. And next, kakabit na natin yung mga heater plugs. So mainit, nakakailang palit na ako ng t-shirt. Okay, na-install na natin yung mga heater plugs. So ikakabit ko naman yung intake manifold papunta sa air cleaner. So okay na, i-start na natin. Okay na. Maganda na, obserbahan na lang natin kung mag-iinit pa. Okay. Okay. So check natin yung tubig. So stable, no? After 30 minutes running, stable na yung tubig niya. Walang pressure. Walang bula. Ano, makita nyo, hindi bumubula. So it means na okay na yung trabaho ginawa.